Pagbati po sa pangalan ng ating Panginoong Hesus, mga kapatid at mga kaibigan, ang patuloy po tayo sa ating pag-aaral ng katiyakan ng pagpunta sa langit. Ang paksa po natin sa hapon namang ito ay ang tungkol sa katubusan o yung tinatawag na redemption. Basahin po natin ang talata. Efeso 1:7, sa kanya, kay Jesus, tayo ay may katubusan sa pamamagitan ng kanyang dugo. Ipaliwanag po natin ito, ang pag-aaral na ito. Sa katulad po ng isang bahay sanglaan, kung pagka tayo po ay nangailangan, nagdadala po tayo ng isang bagay na mahalaga at atin po itong isinasangla at binibigyan po tayo ng papel at malaman natin kung paano natin ito muling maibabalik sa atin o matutubos po. So yan po ang larawan yan. Sa espiritual na bahagi po, yan po ang nangyari sa atin. Tayo po, sabi ng Bible, sa Roma 5:19, dahil sa isang pagsuway, ang lahat ng tao ay naging makasalanan. Yan po ang nangyari sa atin mga kapatid, nang si Eva at si Adan, sila ay matuwid, ngunit sila po ay natukso at nadaya, at tayo pong mga tao naging isang bunga niyan, nahulog po tayo sa kamay ng kaaway, at pumasok po tayo sa isang espiritual na bahay sanglaan. At tayo po ay nandoon ngayon, dahil po sa pangyayaring tayo nga po ay naging mga makasalanan. At alam nyo mga kaibigan, sa bahay sanglaan po, kapag yung isang bagay na iyong isinangla ay hindi mo nakuha ito sa tamang panahon, hindi mo ito natubos, pabalik sa iyo, meron pong nangyayari mga minamahal, at ang tawag po dyan ay remata, na po forfeit po yan, at ito po ay nagiging na isusubasta o ibinebenta na po ito sa publiko. Mga kapatid, ganyan po ang pwedeng mangyari sa atin kung tayo pong mga tao na makasalanan na nahulog sa kamay ng kaaway at pumasok sa bahay sanglaan na espiritual. Pag tayo po ay hindi natubos, hindi po tayo nakalaya sa lugar na yan, tayo po ay mapapahamak. Ito ang sabi ng Roma 5:18, dahil sa kasalanan, pumasok ang kahatulan sa kaparusahan. Ikaw po at ako, dahil tayo po ay makasalanan, nahulog sa kamay ng kaaway sa bahay sanglaan, pag tayo po ay namatay, ay meron pong kahatulan. Ang sabi ng Bible, ang kamatayang pisikal ay natural po yan, dadaanan nating lahat. Ngunit meron pong kamatayang espiritual na ang sinasabi ng Bible ay kahatulan sa kaparusahan sa impyerno. Doon ay walang hanggang kaparusahan na sinabi ni Jesus na tayo po'y binalaan niya na merong isang lugar na may apoy na tinatawag na impyerno na pupuntahan ng tao pag siya po ay hindi natubos o naligtas. Kaya tayong mga tao, nagsusumikap po tayo. Gusto nating gumawa ng paraan para tayo maligtas, para tayo matubos at makalaya sa tinatawag na bahay sanglaan na yan ng kapahamakan. Meron pong mga iba't ibang paraan ng kabutihan sa reliyon, kabutihan sa kapwa. Ganyan po, nagsusumikap po tayo. Ito po ay mga mabubuti, pansariling paraan. Magaganda po ito, pero alam niyo pong sabi ng Bible, hindi po itong daan para po tayo ay maligtas. Ang sabi po ng unang Pedro 18, kayo ay tinubos hindi ng mga bagay na nasisira, mga bagay sa lupang ito, temporal, gaya ng tilak o ginto mula sa inyong walang kabuluhang pamumuhay. Sabi po ng Bible, hindi po tayo maliligtas ng ating sariling kakayahan, ng mabuting gawa, ng ating reliyon. Kahit ano pong ganda po yan, maganda po yan, ngunit hindi po yan ang paraan para ikaw ay matubos at ikaw ay maligtas. Ano po ang susunod na mensahe? Paano po tayo matutubos? Sa unang Pedro 19, mga kaibigan, ito po ang sabi mga kapatid, kayo ay tinubos ng mahalagang dugo ni Kristo. Yan po ang mensahe ng Biblia na ikaw at ako ay maaring matubos, makuha, mailabas sa bahay sanglaan upang maligtas. Huwag tayong marimata, huwag tayong masubasta sa kapahamakan sa pamamagitan po ng pag-ibig ni Jesus. Siya ay nagdusa sa krus, ibinigay niya ang kanyang buhay at siya po ay namatay para ikaw at ako ay matubos. Yan po ang sabi ng unang Timoteo 2:6. Ibinigay ni Jesus ang kanyang buhay bilang pantubos sa lahat ng tao. Ang Panginoong Diyos ng kanyang ibinigay si Jesus, namatay sa krus, ang kanyang buhay na yun ay para itubusin lahat ng tao na nasa bahay sanglaan ng kapahamakan, bahay sanglaan na patungo sa impyerno. May pagkakataon na tayo makalabas dyan sapagkat si Jesus ay namatay na para sa atin. Ang sabi po sa 1:19-30, John 19:30, it is finished, naganap na. Ang ibig sabihin po ng salitang yan ay tetelestai, paid in full.
bayad na ng buo ang kasalanan. Lahat po tayo ngayon ay nabayaran ng kasalanan. Ang kailangan na lang po gawin ng tao ngayon ay simple. Ano po yun? Manampalataya ka sa Panginoong Yesus at ikaw ay maliligtas. Acts 16:31. Tayo ay sumampalataya ng buong puso, magtiwala lamang tayo kay Jesus. We cannot save ourselves, only by faith. Trusting Him that what He did on the cross ay sapat na para ikaw at ako ay maligtas at tayo po ay matubos mula sa bahay-sanglaan ng kapahamakan patungo po sa kalayaan at kaligtasan. Kaya mga kapatid, ang dapat natin gawin ngayon ay manampalataya at ang sabi po, yayain ko po kayo ngayon na tayo po ay manalangin ng panalangin po ng katubusan. At ito po ang ating kailangan gawin, magkaroon po tayo ng panalangin ng katubusan. Tayo po'y magtiwala sa Kanya sapagkat tinapos na niya ang ating kaligtasan. Ginawa na niyang lahat, kaibigan, bayad na. Ang gagawin mo na lamang ngayon, magtiwala sa Kanya ng buong puso. Kung yan ang nais mo, na ikaw ay matubos at ikaw ay magkaroon ng kaligtasan sa oras na ito, sumunod ka sa panalangin. Tayo pong lahat ay manalangin sa panalangin ng katubusan. Tayo po ay manalangin. Panginoong Diyos, kahabagan mo ko na isang makasalanan, nasa bahay-sanglaan ng kapahamakan. Salamat, ikaw ay namatay upang ako ay tubusin. Sa oras na ito, sumasampalataya po ako sa inyo bilang aking tagapagligtas at Panginoon. Iligtas niyo po ako at tubusin at bigyan ng buhay na walang hanggan. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Maraming salamat po at sana po ay ang biyaya ng Diyos ay sumainyo at sa ating lahat. Sa muling pag-aaral po, God bless you.